created to praise and worship God. Redemption, ikatulo. So, ang redemption, mo ni siya ang God entitled a plan to rescue humanity and the material universe from the now inevitable divine judgment for evil. Take note, inevitable, dili mapugnan, na? Dili mapugnan mga igsoon nga hukom sa Dios. Hukom sa mga tao nga nagpatuyang sa ilang kaugalingon, nga nagtuo sila nga sila mismo makaluwas sa ilang kaugalingon without the presence of God. Ug mao ni mga igsoon ang hunahuna sa tao, the futile mindset of God. Mao ni ang hinungdan nganong nasuko ang Dios. Mo ni hinungdan mo nasuko ang Dios, mo na nga mahupay ang kasuko sa Ginoo kung ang tao mo recognize nga siya sad-an. I am sinners. Na? I am sinners. Kung muila ang Dios nga siya, kung muila ang tao nga siya makasasala o walay mahimo kung ang Ginoo wala siyang kinabuhi, then this redemption will take place. Let us open our Bible in Genesis chapter 3, verse 15. Gipadaya kapitulo 3, versikulo 15. Please read your word, read the Bible, so that we could able to identify. Mas-smell na to a sweet aroma when we open the Bible. Morning mga igsoon. Genesis chapter 3 verse 15. Himuon kong magkaaway ikaw ug ang babayi, ang mahimong kaaway o mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Na take note. Magpahitanay na. It's because of the consequence, response sa pagkalaglag sa tao. Himuon kong mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat, dugmuko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Take note ha. Sa una, sa wala pa makasala si Adan ug si Eva, sa dihang wala pa nila gi-condone mga igsoon ang temptation, ang offer ni Satan, ang bitin ug ang tao, they were friends. Dili sila kaaway. Dili lala ang bitin sa pananaw sa tao, ingon man ang bitin sa ingon man ang tao sa pananaw sa bitin. Vice versa. Friends sila. Mo ni ang condition mga igsoon sa mga mananap. That's why si Eden andam siya og tagana sa pag-name sa tanang mga mananap because manager man siya, administrator man siya. Na? Mao ni, pero sa dihang ilahang giangkon, ilahang naminaw sila sa tingog sa kaaway mga igsoon bilang usa ka dakong hagok silang makinabuhi, dagok silang makinabuhi. Here comes, nagpahitanay na sila. Right? So mao ni mga igsoon, no? Sa redemption, God initiated a plan to rescue humanity and the material universe. Kaning material universe, kaning universe is full of materials. Dili mabuhi ang kalibutan kung walay mga butang. Mga infrastructure, mga technology, muni karon mga igsoon gikabisihan sa mga batan-on. Nga usahay malimot na pag-pray, malimot na sa pag-ampo because of technology. Daghang kayong mga disadvantages na nahimo sa technology mga igsoon. Material universe. Na? Ang material mga igsoon is substantial para sa atua. Maka tabang gyud na siya. Pero giunsa nimo paggamit, giunsa nato paggamit mga igsoon para sa pagtawid sa ato ang kalibutan karon. Dili sayop nga dana tay mga technology. Pero kung gigamit nato na para sa ato ang satisfaction, nalimot na tag recognize sa Ginoo. Diha na magsugod mga igsoon. Hallelujah ang kaligod-god sa Dios. Padayon ta unsa gisulti dinhi mga igsoon under sa redemption. Moni nganong adunay nganong
gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron ikaw ug ako mga igsoon, hallelujah, hatagan sa Ginoo og unsa man kaluwasan. Ang adunay mga sulbad sa mga problema nga instead nga maapil ta sa silot sa Ginoo, kaligot-got sa Dios, gi-erase sa Ginoo mga igsoon, pinaagi sa iyang bugtong anak na si Ginoong Hesus, nagilansang dito sa krus sa Kalbaryo. Instead, sa Genesis chapter 3 verse 15, taliwala sa mga taliwala sa mga gibuhat sa mga tao, but yet mulantaw na ang Dios ngadto sa iyang bugtong anak. Ug mao ni ang nagpataliwala nimo og nako mga igsoon aron nga ang tanan nga mga sala pwedeng kalimtan sa Dios. Ang kaniadto, ang ato ang history karon og bisan pa ang umaabot, pwedeng panason sa Ginoo. Mora ni nakanindot sa Dios. Kay once mo talikod ta sa tong mga sala, He is just to forgive us and come back to the original pattern na mao ang Dios nga nag-umol kanimo. Ibuhat ta sa Ginoo sama sa iyang dagway, dapat dili ta mubulag sa ato ang Creator. Hallelujah. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Ha? So, aside from that, nakita nato dito ang dugo mao ni siya ang nibanaw dito sa dapit nga gilansangan ni Jesus Christ. O mao kini siya mga igsoon nga na pwedeng mupanas sa ato ang mga anomalies. Pwede ni siya muharang mga igsoon sa tanang buhat sa kaaway. The blood of the Lord Jesus Christ. Muna sa imutap na mga igsoon, sa tanang mga tentasyon, we must overcome. We have to surpass, no? We have to surpass what Satan's kanang injection diri sa atong hunahuna. Now, aside from battling our minds, kinahanglan na ato ang isurpass, ato ang i-overcome ang tanan nga mga injection sa kaaway mga igsoon, because the blood of the Lord Jesus Christ is not limited to one person, but it is unlimited to all and accessible to all mga igsoon. Hallelujah. Itong pagpakan ang programa sa Diyos. Hallelujah. Walay ma-imperno tungod sa kabubuton sa Diyos. Wala o wala. Because mo na'y plano sa Ginoo. Apan nganong adunay mo abot itong dapita, it is not the will of God. It is the will of man. Ha? Dunay kabubuton sa hallelujah sa tao mga igsoon. Padayon ta kaning last kaning redemption, kaning restoration, renovation, no? Renovation. Basahon mo sa nato mga igsoon before tamato sa renovation ang Revelation chapter 20 verses 11 to 15. Kung sa gisulti ni kabahin sa kaluwasan nga gipadayag sa Dios, si Jesus mo mismo nagsulti ani mga igsoon. Revelation chapter 20 gikan sa bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 15. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from the presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead are judged according to what they had done, as recorded in the books. Verse 13, the sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Mao ni ang hulagway gi-reveal ni Jesus Christ, nagipadayag ni Jesus Christ sa tanang mga katawhan aron
nga kitang tanan mo stay put ta sa ato ang pagtuo diya sa Ginoo, nga instead nga mohunong mo padayon. Amen. Because dunay destination sa Dios. We are encouraged of this word sa Dios, mga igsoon, na adunay redemption, adunay salvation to those who are believing in His name. Sa tanan nga nagtuo kaniya, wala lang siya nito o wala lang sila nito, but mibuhat pod sila. Hallelujah. Jesus paid it all, mga igsoon. Next, afterwards, adunay gitawag og renovation. Renovation, God creates a new universe out of the old one. As you can see in the picture. Tanawa, di ba kung daan na kayo na atong balay, atong usbon, atong i-renovate. Sama sa atong church. Na? Ato nang i-renovate ang likod, kay guba na. Diba? Doon ay construction na mahitabo. Mao na siya picture, mga igsoon, sa bag-ong langit o bag-ong yuta. God creates a new universe out of the old one, a new heavens and a new earth. Mo'y prospected sa Ginoo na dili, mga igsoon, mag-usab. Programa sa Dios na dili mausab. Kung ang tao magplano mausab, pero ang Dios dili mausab. Dili siya malimo sa iyang gisulti. Kung ang tao malimo sa iyang gisulti, adunay siya mga pulong sa saad, mawala ra, because tao ra siya. Apan ang Dios never. Dili og dili, mga igsoon. Nakahinumdum po siya sa imong gisulti kaniadto nga dili og dili ka niya pasagdan. Nakahinumdum po siya sa imong giuna-una. Nakahinumdum siya sa imuhang gibuhat sa una. O karon iya kang ipasaylo. Nakahinumdum po siya, mga igsoon, sa tanan gikan sa imong pagkahimugso. Kabalo na siya nga mo na imong ngalan. Kabalo ang Dios. Mo na nga dili gyud ta maka-escapos Ginoo, mga igsoon. Og tungod niya na nagbuhat siya bag-ong langit ug bag-ong yuta. Revelation chapter 21 verse 1 and 2. Masa gisulti niya diha, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Ni agi na, nawala na. Mo na nga kining kalibutan na hukman sa Dios, bag-ohon sa Dios. The first earth had passed away, and there was no longer any sea. Wala na yung mga dagat. Verse 2, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Dapat kita para ra kita sa Dios, dili para sa kalibutan. Amen. Hallelujah. Kita para ra gyud sa Dios, dili para sa kalibutan. Di ta pwedeng gamiton sa kalibutan. Di po ta pwedeng magpailalong, mga igsoon, unsay gusto sa kalibutan. Kaya ang kalibutan is so full of passion. Fashion. Daghang mga estilo, daghang mga trending. Trending sa gamit, trending sa style, trending sa mga panghitabo. Pero dili na mao ay gi-design sa Ginoo para nato. We have to surpass Next on Born to Praise. Injection diri sa panguna-una.